Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nakakagulat na balita tungkol sa Ripple USD or RLUSD stablecoin. Ayon po sa ulat, bago pa man ito opisyal na na-launch, umabot po ang halaga nito sa $1,200 per coin. Yan, ano nga bang nangyari? At paano ito ipinaliwanag ng Ripple CTO na si Ginoong David Schwartz? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa kung ano po ang RLUSD at bakit po ito mahalaga. Ang RLUSD ay isa po itong stablecoin na konektado sa XRP Ledger or XRPL. Stablecoins, kung hindi mo pa alam, ay ito yung mga cryptocurrency na idinisenyo upang manatili sa isang fixed na halaga. Kadalasan ay $1 para po sa stability. Ang RLUSD ay opisyal na inilaunch noong December 17 po pala, 2024. Bilang native stablecoin ng XRPL network. Ang pagkakaroon po nito ay isang malaking hakbang. Isang malaking hakbang para sa Ripple ecosystem dahil nagbibigay po ito ng bagong functionality at saka use cases para sa XRP Ledger. Bago po ang opisyal na launching, ang RLUSD ay nag-spark ng excitement sa XRP community. Ito po ay nagresulta sa short-lived bullish push ng presyo ng XRP na umabot po sa $2.70. Pero teka, bakit may balitang umabot ang halaga ng RLUSD ng $1,200 bago po ito ilabas? Ngayon ay bakit nga ba umabot sa $1,200 ang RLUSD bago po ang launching nito? Marami pong nagtataka kung paano nangyari. Paano po nangyari ito, lalo na at ang RLUSD ay isang stable coin na dapat manatili sa $1 na valuation. Ayon po sa mga posts mula sa community, napansin po ng ilang XRP enthusiast ang hindi pangkaraniwang pagpipresyo ng RLUSD sa ilang mga wallets. Halimbawa, sa Zaman Wallet, umabot po ang presyo nito sa 511.20 XRP o katambas po yan ng $1,200 noong mga panahong iyon. Ayon po kay Ginoong David Schwartz, siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple, simple lamang ang kanyang paliwanag dito. At yan po ang supply at saka demand. Sa mga unang araw ng RLUSD ay limitado raw ang supply nito, ngunit mataas ang demand mula sa community. Kaya naman ayon kay Ginoong Schwartz, nagkaroon po ng system revaluation batay sa pinakamataas na buy order sa market. Isipin natin ito sa ganitong paraan. Kung may isang tao na willing magbayad ng $1,200 para sa 1 RLUSD dahil sa kulang ang supply, natural na tataas ang presyo nito sa ganitong price level. Ngunit sinabi po ni Ginoong Schwartz na ang ganitong spike ay pansamantala lamang. Habang lumalaki po ang supply ng RLUSD, babalik ito sa kanyang normal na $1 valuation. Ngayon ay ano po ang nangyari sa isang trader na nawalan ng $27,000? Na content po natin yan sa mga nakalipas na video. Sa kasagsagan ng mataas na presyo ng RLUSD ay meron pong isang trader na nalugi ng malaki. Ayon po sa ulat, bumili siya ng 100 RLUSD gamit ang 10,000 XRP bago pa man mag-stabilize ang presyo nito. Sa exchange rate noong panahong iyon, ang 1 RLUSD ay nagkakahalaga po ng $271. Kaya, ngunit nung tuluyang ma-launch po ang RLUSD sa market, bumalik po ang presyo nito sa $1, gaya ng inaasahan para sa mga stablecoin. Ang $27,100 na ginastos po ng trader na ito ay naging $100 na lamang. Isang malaking pagkatalo.
Ang kwentong ito ay isang mahalagang paalala sa lahat po ng traders na mag-ingat at laging intindihin ang dynamics ng market bago po gumawa ng malaking trades. Ngayon ay ano naman po ang kasalukuyang kalagayan ng RLUSD ngayon? Ngayon at stabilize na po ang presyo ng RLUSD sa presyong $1.01 ayon po sa CoinMarketCap. Mayroon na po itong total supply na $53.1 million at unti-unti na pong ginagamit ng mga tao sa iba't ibang transactions sa XRPL network. Mukhang natuto na rin ang mga traders mula sa mga nangyaring spikes sa presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Yan, para sa atin, mahalaga po ang balitang ito dahil nagbibigay po ito ng bagong oportunidad at saka aral. Una, ang RLUSD ay maaring maging isang magandang tool para sa stable na transactions sa XRP ledger. Kung ikaw po ay nag-hold ng XRP o aktibong gumagamit ng XRPL, ang RLUSD ay isang stable coin na pwedeng gamitin para sa mas predictable na trading o payment options. Pangalawa, ang kwento po ng trader na nawalan ng $27,000 ay isang mahalagang paalala tungkol sa volatility at saka risk sa crypto trading. Kahit pa isang stable coin ang RLUSD, dapat pa rin po nating suriin ang market dynamics at maging maingat sa pag-trade lalo na sa mga bagong assets. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang RLUSD ay isang promising na development para sa ecosystem ng XRP. Pero ang maagang presyo na umabot po sa $1,200 ay nagpapakita ng isang mahalagang leksyon. Ang supply at demand ay kaya pong baguhin ang dynamics ng kahit isang stable coin. Kaya dapat po tayo maging mapanuri at maingat sa ating mga decision sa trading. Ang magandang balita ay nag-stabilize. Yung magandang balita po natin ngayon ay nag-stabilize na po ang presyo ng RLUSD. At maaari na po itong magamit ng mas maayos sa XRPL network. Kung ikaw po ay isang trader o investor, siguraduhin po natin na naiintindihan natin ang dynamics ng asset bago po natin ito bilhin o gamitin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.